Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkatapos nito umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya at lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon, na pinangalanan niyang Pedro, ang magkapatid na sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinawag niyang Boanerges, na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay choosing. May mga sandali sa buhay na hindi tayo kusang lumalapit, tayo yung tinatawag. May mga yugto na hindi natin hinahanap ang direksyon. Ito yung humahanap sa atin. Ganito ang tahimik ngunit napakalalim na tagpo sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Umakyat si Jesus sa bundok at mula roon ay pinili niya ang mga nais niya. At sila ay lumapit sa kanya. Sa isang pangungusap na ito, nakapaloob ang buong misteryo ng bukasyon, ng kahulugan at direksyon ng buhay. Isang salita ang sumasaloob sa lahat. Pagpili, choosing. Hindi basta-basta ang lugar ng pangyayari. Ang bundok sa Biblia ay lugar ng paghahayag at desisyon. Dito umaakyat ang tao upang makinig sa Diyos. Dito bumababa ang Diyos upang magsugo ng tao. Sa bundok, hindi maririnig ang ingay ng karamihan, kundi ang tinig na tumatawag sa puso. At mula roon pumili si Jesus ng 12. Hindi mula sa mga pinaka-edukado, hindi mula sa mga makapangyarihan, kundi mula sa mga ordinaryong tao na may kani-kaniyang kahinaan, ugali at kasaysayan. Ang pagpili ni Jesus ay may malinaw na layunin. Una, upang makasama niya sila. Ikalawa, upang isugo sila. Napakahalaga ng pagkakasunod na ito. Bago ang misyon, may ugnayan. Bago ang gawain, may pakikisama. Bago ang pagpapadala, may pananatili. Sa isang mas malalim na pagtingin, ito ang madalas nating nalilimutan. Gusto nating maging kapaki-pakinabang pero ayaw nating magtagal sa presensya ng Diyos. Gusto nating magsilbi, pero minamadali natin ang ugnayan. Ngunit malinaw ang ebanghelyo. Ang bukasyon ay hindi muna ginagawa. Ito ay isinasabuhay muna sa pakikisama kay Kristo. Hindi rin perpekto ang mga pinili. May mangingisda, may maniningil ng buwis, may makabayan, may mapusok, may traidor pa nga. Ang pagpili ni Jesus ay hindi gantimpala sa kabanalan, kundi paanyaya sa paghubog. Hindi niya sila pinili dahil sila'y handa na, kundi dahil handa siyang samahan sila sa proseso. Sa ganitong liwanag, ang ating mga kahinaan ay hindi hadlang sa tawag ng Diyos. Madalas, sila pa nga ang mismong lugar kung saan gagawa ang biyaya. Sa ating panahon, marami ang nabubuhay na tila walang pumili sa kanila. Pakiramdam ng iba na pag-iwanan, napalitan o hindi kinailangan. Sa trabaho, sa pamilya, sa lipunan, madaling maramdaman na ikaw ay optional lamang. Ngunit ang ebanghelyo ngayon ay nagsasabing may Diyos na pumipili, hindi batay sa performance, kundi sa pag-ibig. May Diyos na tumatawag sa iyo hindi dahil ikaw ang pinakamahusay, kundi dahil ikaw ay mahalaga.
Ang pagpili ni Jesus ay hindi lamang pagkilala, ito'y pagtatalaga. Tinawag niya ang 12 na maging mga apostol, mga isinugo. Ibig sabihin, ang pagpiling maranasan ang pag-ibig ng Diyos ay laging may kasamang pananagutan. Hindi ka pinili upang manatili sa bundok. Pinili ka upang bumaba at magdala ng mabuting balita sa kapatagan ng buhay. Sa sakit, sa gulo, sa pangangailangan ng mundo. May isa pang mahalagang katotohanan dito. Ang pagpili ay hindi automatic na tagumpay. Ang ilan sa mga pinili ay magdududa, matatakot, magtatatwa, at magtataksil. Ngunit hindi binawi ni Jesus ang kanyang pagpili. Ang katapatan ng Diyos ay mas malalim kaysa sa ating kahinaan. Ito ang nagbibigay lakas sa ating bumangon kapag tayo bumagsak. Sapagkat ang tumawag ay hindi sumusuko sa atin. Sa ating personal na buhay, ang ebanghelyong ito'y nagtatanong, nabubuhay ba ako bilang taong pinili? O bilang taong basta na lamang inaanod ng mga pangyayari? Ang taong alam na siya'y pinili, may direksyon. Hindi man malinaw ang lahat, malinaw kung kanino siya nabibilang. Ang taong alam na siya'y pinili ay hindi perpekto, ngunit may dahilan upang magpatuloy, sapagkat ang kanyang buhay ay may kahulugan na higit pa sa kanyang sarili. Ang pagpili ng Diyos ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo. Maaaring ito'y tawag sa pag-aasawa, sa pagpapari sa relihiyosong buhay, o sa tapat na pamumuhay bilang Kristiyano sa gitna ng mundo. Maaaring ito'y paanyaya na magpatawad, magbago ng landas, magsimulang muli. Ano man ang anyo, ang mahalaga ay ang tugon. Ang mga alagad ay lumapit sa Kanya. Ang pagpili ay nagiging ganap lamang kapag sinagot. Sa huli, ang ebanghelyo ngayon ay paalala na bago tayo pumili ng Diyos, Siya muna ang pumili sa atin. At ang pagpiling ito'y hindi pansamantala. Ito'y tawag na inuulit araw-araw. Manatili sa Kanya at hayaang isugo niya tayo sa mundo bilang saksi ng pag-ibig. Mga kapatid, sa anong paraan tayo nagsasabuhay ng katotohanang tayo pinili ng Diyos? At paano tayo tinatawag na tumugon sa Kanyang pagtatalaga sa ating buhay ngayon? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagpiling nagmumula sa pag-ibig at hindi sa aming kakayahan. Tulungan mo kaming manatili sa iyo bago kami isugo sa mundo. Sa aming kahinaan at pagdududa, paalalahanan mo kami iyong pinili, minamahal at isinusugo. Gawin mo kaming tapat sa tawag na iyong ipinagkaloob sa amin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction, gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po
o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.